Yun, good morning mga tulits. Woo! Time check 6:57 ng umaga. At Sabado ngayon, no? November 25. Andito tayo ngayon sa may Masinloc, Zambales. Yun, so pangatlong epic ride na natin to. Mula nung October, ano? So nung una, Mapanuepe Lake. Pangalawa, Humalig Island. Pangatlo, ito na nga yung sa may Masinloc, Zambales. At ang destination natin ay Cotto Mines. Yon. So sa mga nakakaalam sa Cotto Mines, ano, alam niyo namang napakagandang tubig nung lugar na yon. Crystal clear ang tubig doon. So pupunta natin at tayo mismo mag-experience. So tayo mismo sasaksi kung gaano nga talaga ganda yung tubig doon. So yun, ito nga pala Baywalk ng sa Masinloc proper. Tapos dun sa kabila, palengke. So namalengke lang kami kanina para sa pagkain natin mamaya tanghali, hapunan, tsaka umaga. So ang kasunod dun, bahala na. So magkakamping tayo. So bike camp ulit tayo ngayon. Nga pala, dyan kami kahapon, Biyernes, alas 7 ng gabi. Galing ng Montalban hanggang Monumento sa Caloocan. Nagbas lang kami. Tapos pag galing kami ng Caloocan hanggang dito sa Masinloc, kaninang mga 5:30 dumating kami rito, medyo madilim-dilim pa. At nag-almusal lang kami at saka dumaan kami ng palengke para mamalengke. So yun, dumaan lang kami rito sa may plaza ng Masinloc para mag-picture at siyempre dito tayo mag-i-intro. Yun, samahan nyo kami sa gala natin ngayon. Woo! So ito yung pinaka-baywalk nila. Yan yung plaza. Ito na yung pinaka-baywalk nila. Ayan. So masarap dito mag-biking sa part na to. Kitang-kita mo yung isla rito. Yan. Yan yung isla rito ng Zambales. Napakaganda pala rito sa part na to. Nasa tabi ka ng dagat. Ayan, maraming nagja-jogging. Yan, meron nagja-jogging dito. Ayan. Ayan, maganda dito talaga pala mag-jogging sa umaga. Nice. Yan. So, familiar ba kayo sa tinatawag nilang Baho de Masinloc? So, ayan, dito nga yun. Yung teritoryo na pinag-aagawan ng Pilipinas at ng China. Dito yun, sa gitna ng karagatan na yan, China Sea na yan. Ito, nakaharap tayo sa China Sea. Pag nasa gitna na tayo dyan, boundary na ng China at saka ng Pilipinas yan. So yun yung pinag-aagawan ng bansa natin. So mayaman kasi yung lugar na yun sa mga yamang dagat. Kaya pinag-aagawan nila. So at least na natin itong dulo ng Luzon, sa kabilang side. Ganda pala rito. Ayan. Payapa yung tubig ngayon. Beachfront nila, parang beachfront yan, may buhangin. Maitim nga lang pero pino. Yeah.
So yun nga pala, yan yung tourism office. So kung gusto niyo pumunta ng Coto Mines, kailangan niyo muna dumaan dyan sa may tourism office at kumuha ng travel permit para makapasok kayo doon, kasi merong 3 checkpoint doon na pagdadaanan nyo at hahanapan kayo ng permit. So kami nag-advance booking na kami nung Monday pa. Online lang kami, kaya meron na kaming permit. So yung permit 100, tapos may bayad pa na 60 pesos para sa environmental fee. Time check 7:18 ng umaga. So larga na tayo. Diretso na tayo ng Coto Mines. Maraming mga nag-aabang ngayon dito, mga nakamotor, nakakotse. Nag-aabangan nila magbukas yung tourism office para makakuha sila ng permit. So yan, sa mga pupunta rito na walang sasakyan at hindi nakamotor, kung mag-commute lang kayo mula Maynila hanggang dito, doon kayo mismo bababa sa may kanto ng papuntang Coto Mines. Walang tricycle na buwabiyaya pasok doon. So ang dapat nyo babaan doon sa may palengke, sa may arko na yung kanina na nakita nyo. Doon kayo bababa, tapos pasok kayo ng palengke. Nandun yung paradahan ng jeep papunta ng Coto Mines. So depende kasi ang biyahe doon sa pasahero. Kung marami pasahero, madalas din ang biyahe, pero pagka konti lang din ang biyahe nila. So ang karaniwan daw nila na biyahe doon, first trip alas 12 ng tanghali, tapos kasunod doon 1:00, alas 2, ganun. Isang oras yung interval. So pumasahe sa bus, mula doon sa Monumento, Caloocan, 555. Tapos pumasahe sa jeep, hindi pa natin alam, mamaya tatanong natin yan. Itong kanto na to, yan, paglampas nyo sa may tulay, mga 200 meters lang, ito na yung makikita nyo papuntang Coto Mines. Ayan o, nakalagay. Tapos ito, Purok Nara. Yan, ito na yung mismo papunta ng Coto Mines. Dito sa umpisa, ayan, sementado. Pero maya maya lang magiging trail na ito. Hanggang doon na ito mismo sa Coto Mines. Yan dito, nag-uumpisa ng masira yung kalsada. So dito isutin natin yung mga trail. So sakto lang talaga na naka-pulsos tayo ngayon. So yung kanan kayo, yan, doon kayo galing, kakanan kayo. Ito yung pinakaunang checkpoint, Coto Mines. Yan, dito required yung permit. Dito hahanapin yung permit nyo. Wait lang po boss ha. Okay nga ako. So yan, nakadaan na tayo sa unang checkpoint. Yan. So may dalawang checkpoint pa. Hindi ko alam kung hahanapin pa uli yung permit na dala-dala natin. So bahala natin mamaya. Yan, yung jeep na bumabiyahe ng Coto Mines. Kita nyo naman, super loaded. Talagang may top load talaga siya. Tindi, ang tuloy pa magpatakbo. Nakakatakot, no? So ito na yung umpisa ng trail. Yan. So open the suspension and set back and relax tayo dito, yes. Tindi So yun, totoo nga, medyo mahirap nga ang gulungan tong daan kasi malaki yung boulders na dadaanan mo. Ngayon dito, lupa. Alikabok naman. Yan. Kung yung carbon ko yung dinala, no? Malamang sa malamang pagdating ko doon, baka sakit na ng balikat ko. Bigat pa naman ang dala ko sa likod. Nararamdaman ko yung rear shock ko, sumasagad eh. Pag na lubak ng malalim. So, kanina pang banay na ahon to.
3.1. Minsan nasa 2.9 lang. Tapos ganito. Yan. Bato na gumagalaw. Parang nasa balagbag ka lang. Ayos. May simentado. Ayos. Kala ko puro trail na. Ayun, hanggang dito na lang uli. Siguro mga 600 meters yung haba ng bagong simentado. Ay hindi, simentado pala dito, nadumihan lang. Pero ano dito, President Ramon Magsaysay University, State University. Ayun, simentado pa pala. Kala ko trail na uli. Ayun. Dito talaga sure na, trail uli. Right. Ayun, naka 8 kilometers na tayo mahigit mula doon sa palengke. So ang tansya nito mula doon nasa 27 kilometers. So hindi pa tayo nangangalahati. Pero wala pa namang isang oras tayo pumapadyak. Wala pa nga kalahati actually. Ay, masaya. Masaya itong ano to, trail na to. Grabe. Ayan. Gravel. Yan mga part na simentado. Tapos rolling hills. Ahon, lulusong. Ganun lang. Medyo mahaba na rin yung mga simentado. Putol-putol nga lang. Hindi siya tuloy-tuloy. Ubat Integrated School. Ubat. Yo, back to the trail. Mas malalaki dito ngayon ah. Matindi, mas malalaki na ngayon. Parang lukutan na to ah. Good morning. Sheesh. Pakaganda. Oh. Ganda oh. Grabe. Wow. Ingat. Ganda oh. Enjoy. Apaka. Oh. Nice. Yo. Group picture. Ganda, grabe. So yun, hindi pa tayo nakakalahati ano? Mga 2 kilometers pa para makalahati tayo. Pero malapit-lapit na rin. So yun yung dadaanan natin. Yan. Mga bato na gumagalaw pag ginapakan ng gulong. Mga tinatago, mga dapat yung ginagawa eh. Tapos si sir, may nakasabay tayo dito na ka-MTV, taga local lang, taga dito, Masinloc si sir. Yan. Shout out sir. Yan. Marami din pala silang community rito ng mga nag-i-enduro, kaso medyo natigil lang dahil nasira na yung mga palaruan nila. Malaki ito ah. Malaking landslide to ah. Oh. Wala hawak oh. Landslide. Kala nga pupunta kang ano, Tinok no. Yung mga landslide kang madadaanan. Ibang klase itong nandito. Para ka lang na Montalban din. Balagbag. Yung palusong ka ng balagbag sa pulang lupa. Yan, ganito yun. Lulusungin mo. Puro walang matatarik na lusong. Puro mga ano lang, rolling hills. Tapos mga banayad na ahon. Ito, banayad na lusong to. Kailangan mong padyakan kasi yun nga, pinipigilan ka naman na laking bato. Hindi na doon, no? Hindi na doon, no? Gagi. Parang ganyan kalinaw sa aming kalban. Halina na ng tubig agad eh. Yan, sa kaliwa natin mayroon ng ilog oh. Yan. At tingin ko yan yung karugtong ng ano, Coto Mines. Napakalinaw na kagad ng tubig. Grabe.
Tapos kita mo yung bundok sa harapan natin, oh. Nakaharang sa atin. Ayun, malilim dito sa part na to. At medyo malamig. Kaya nakaka-relax ng konti. Hanip. Hanip yung trail dito, ah. Nakakatuwa. Wow, ito ganda dito, napakalilim. Nice. Wow. Wow naman, wow. Apaka. Wow, mahaba ang trail talaga. So far na 17 kilometers na tayo. So siguro nasa mga 10 o 12 kilometers na lang. Malapit-lapit na tayo. Saya ng trail dito. Kunting apak lang ng gulong mo. Pag nalangan ng apak, biglang titilapon yung pinapakan mong pato. Yun, sumasampa pa nga sa frame. Loose. Ay, napakadami na rin mga nakamotor. Ayan sila. Kayang-kaya naman ang motor. Dahan-dahan lang pagdating sa mga medyo malaki yung bato. Yun, time check 9:06 ng umaga. Merong intersection dito. Ito pa diretso, ito tsaka pa kaliwa. So tinanong ko dun sa bata, kaliwa daw. So antayin ko yung mga kasama ko. Nasa likod pa. Sakto lang, palilim tayo ng konti rito. So far naka 23 kilometers na tayo mula dun sa may bayan ng Masinloc. Yun, ride out na uli. Asfaltado, ah. Yun, tapos yung matinding rock section, oh. At dito tayo sa wala asfalto na durug-durug na nga lang din. Pero tingnan mo yung nasa harapan natin, diba? Napaka wow. Wow na wow. Wow naman yan, wow. Kaharap naka-trackball. Kaganda. Ito yung second checkpoint pala. Ayan. So hanapin ulit dito yung permit na kinuha nyo sa tourism office. Malapit-lapit na tayo. Yun, ride out na uli. Nag-refresh kami dun sa may checkpoint. Naghalo-halo kami dun para ma-refresh uli. Mainit na eh. Tsaka malapit na lang to. Sa 4 kilometers na lang to siguro. Ayun, may tulay dito. Mahaba-haba itong tulay nito kaysa sa mga nadaan natin tulay na maiksi lang. Pero bakal pa rin. Ayun, back to trail. Ito naman siya. Parang may tulong yung mga bato pag ipapagdapan. Oo. Hanep. Hanep, ang ganda. Ganda naman. Ayun, may ilog no. Ha? Ayun. Sa mahabang lusong. Yan na yung minahan, no? Yan, nakikita na natin yung sinarado na minahan. Yun, may lusong na. Ang wakas. Kaso grabe na laki, oh. Yeah, sarap naman doon. Yeah, sarap.
Wala. Ang liit ng losong. Yun. May tulay na dito. Wow. Yes. Kabila yan oh. At ito na yung last checkpoint. Yan. Ganda. Picture. Wow. Hanip. Ang ganda siguro dyan sa taas. Ganda. Yan, ito yung chromite na minimina dito dati sa Coto Mines. So, malalaman mo ito, pinagkaiba nila. Itong chromite, mabigat. Ito, napakagaan lang ordinaryong bato. Tapos pagka ginuhitan mo yan, ordinaryong bato, kulay puti lang. Ito namang chromite, yan o. Kukulay talong lang siya, iitim lang. Tapos napakabigat siya, layo ng diferensya niya sa ordinaryong ano. So ito, mineral na ito, inahalo ito sa bakal. Isa itong sangkap ng bakal. Yan. So magmula dito sa may huling checkpoint, 3 kilometro na lang. Coto Mines na. So actually hindi naman talaga yung minahan yun, no? Yung tinatawag nilang Coto Mines. Tawag nila itong kids pool. Yung Coto Mines, minahan yun na since 2010, nagsarado na yung minahan na yun. At hanggang ngayon hindi pa nag-o-offer tuli. So yun, meron tayong inuwi na isang bato ng chromite. Kukoleksyon natin yan. Oh, ito na oh. Ito yung minahan ng Coto o Coto Mines. Yeah, ganda rito. Dito tayo rito. Yan. Yan. Yan, ito yung pinaka-gate niya. Yan. Siguro nung active pa ito, napaka-busy siguro itong lugar na ito. Tsaka napakaganda pa tingnan kasi fully operated pa yung mga equipment nila ito. So ngayon, isang abandonado na lang lugar at pabagsak na. At malapit nang kainin ng kalikasan yung mga nakatayong istruktura. So doon pa tayo. Tara, tuloy-tuloy na tayo. Siguro nasa mga 2 kilometers na lang to. Yun, losong na pala ito. Pagmula doon sa may Coto Mines mismo. So yung pupuntahan natin, Kid Pool. Yan yung napaka popular na lugar, ano, dahil sa crystal clear niyang tubig. So ngayon mabibisita na natin. Ngayon, sungin muna natin to. Napakasarap. Hindi yata dito Ba't nandito ka pa? Yung time check 10:20 na lang, halos magtanghali na. So almost 3 hours na namin pinadyak to. So dito na tayo sa unahan lang. Siguro mga 200 meters na lang yan. May dadaanan kasi kami dito tindahan ng mga ulam So bumili pa kami ng ulam dun sa bayan. Ang bigat pa dinala namin. Meron naman pala rito. Ayun si Tambike, nag-antay sa amin. Akala ko nagpipitching na ng tent yan doon. Kasi yun nga, nag-aapura kami na baka wala na kami mapwestuhan. Dito nag-antay sa amin. Ito na yung mga magkakamukhang bahay. Ayun na, magmula doon
Yan, magkakamukha sila. Yan. Magkakamukha sila lahat, oh. Yan, oh, yan. Kaya anong kwento ng magkakamukhang bahay ito? Project ba ng may-ari ng kumpanya ng ano, Cotto Mines? Isang lang pag yung medyo may katungkulan ng konti doon sa loob ng Okay, dating mga banghouse yan, dating mga barracks ng mga ano yan. Ayun. barracks. Doon ang barracks noon. Ito yung mga banghouse. Pinata ka pa sa barracks. Barracks. May pamilya na. Ayun. Apat na pamilya nakatira dyan, kalahati. Talaga? Ay, ganda, magkakapareha sila. Just, ang tibay niya hanggang ngayon, buhay pa siya, no? Sa taas, sinubos na yung binili yung iba. Ito ngayon, kuya, yung mga nakatira dyan, dating mga empleyado. Oo. Okay. Piling istihan na nila. Oo, yun. So ito yung kwento ng mga magkakamukhang bahay pala yan. So yun, nagpatayo nito yung may-ari ng Cotto Mines. Yung kumpanya ng Cotto Mines yan. Dito nakatira yung mga opisyalis, may mga posisyon na nagkatrabaho dyan sa minahan. Ngayon nung nagsarado, ito na, dito na yung ano, yung iba nabenta na nga daw, tapos yung iba yung pa rin nakatira, dating mga empleyado. Ayan, magkakamukha talaga sila. So yan, bago kayo tumuloy ng kids pool, mas maganda kung dito na kayo mamili ng pagkain nyo. Yan, ulam mo. Tapos may grocery dito. Yan, share ko sa inyo dito. Kompleto rin dito. Kasi kung manggagaling kayo, nakabike kayo, manggagaling kayo ng bayan, napakalayo yung napapadyakin nyo, tapos mabigat yung dala nyo kagaya sa amin. Mabigat yung dala namin. Tinis namin yung mula doon sa bayan, yung pinamili namin hanggang dito. So meron naman pala, may baboy doon, may grocery doon kay ate. Yan, kompleto. May butane na rin. Kung galing kayo na Maynila, di kayo kailangan bumili ng butane doon. Ito, may butane dito. Magkano ito butane, te? 130. 130. So, kakamping kayo, huwag na kayo madala ng butane. Mabigat din yan, ha? Yan, may mineral water, oh. Wilkins pa. Kompleto siya rito. So, yun, pagka galing kayo ng bayan, bago kayo dumating ng ano, bago kayo pumunta ng kids school, diba na kayo rito. Dito kayo mabili. Ayun. Ayan, yung nakita niyo ba yung bundok doon na parang hagdan palayan doon. Taas na pakalayo, hindi natin makita. Saan kaya daan dito para makita? Wala, hindi natin makita eh. Yan yung minahan nila, yung site nila. Yan, ang taas, oh. Yan, oh. Yan. Kita nyo ba? Yan yung site nila na minahan. So dyan nila kinukuha yung mga bato na binibila nila. So dire-diretso lang tayo. Pagdating sa taas na yan, kakanan lang tayo. Ayan, ito yung activity area ng minahan. Sa ngayon, operation pa rin naman, nag-ooperate pa rin yung basketballan. Kung kita mo yung mga kahoy, materialis, lumang-luma na. Ito mga bahay, pares-pares, oh. Tapos, ano to? Parang may ano sila rito. Stage. Ayan, activity area din siguro nila yan. Ayan, main gate. Stop, checkpoint. Ayan. Yung pinaka main gate na mismong minahan. Tsaka dyan yung mga barracks nila. Tsaka yun, oh. Ayan, yung mga barracks na piliado yan. Nice. Kamanghang na aabutan pa natin yung mga ganyang mga minahan. So ito na. Yan, yun, so may ahon pa pala tayong pagdadaanan. Kala ko yun na yun. Yun. Tapos yung ahon rhetoric, 8.9. So yung mga bahay dito na dadaan natin, ganoon pa rin magkakamukha. Ayan, oh, kulay green. Ayan. So malamang sa malamang yan, mga dating empleyado mga nakatira dyan. Ayan, nakaliwa tayo rito. May nakalagay yung kids pool. Ayan. So lulusong. Ayos, mala technical to, Ayan. So kung wala kayong skill sa downhill, mas mainam na huwag magmabilis.
So dandahan lang, wala namang problema yun, palusong naman. Check your brake. Malaki yung bato eh. Kailangan yung talagang ano. May jump. Yan. Chok. Wow, ganda ah. Ayan. At katikim tayo ng totoong downhill. Kahit pa paano. Bukas dadaanan natin ito pabalik. So okay lang. Lapit na naman yung ride. Yun. Woo! Wakas, ito na. Uy. Ayan na, oh. Yan, dito sa bungad, makikita nyo, ang dami na sasakyan. May mga naka-pitching na rin ng mga tent. So tayo, hanap tayo ng mapitchingan natin na pwesto. Pwede naman pala, ang dami mo naman palang puno, so pwedeng hamok lang din. Napakarami puno na pwede pagtalian. Noon. Baka. Ganda. Nice. Maraming mga nauna sa atin ng mga kabike. Ay, mga sakyan. Daw. Mga 4x4 na ano, dyan dumadaan eh. Ay, ganda. So time check 10:42 ng umaga. So isang tatlong oras may git ating pinadyak mula dun sa bayan. So 30 kilometers sakto mula dun sa bayan. Iba tayo doon tayo tatawid sa kabila. Yung mga bahay, yan, mga cottage. Paunahan nga lang yan. Tara, baba na tayo. Wow! Ako susugod mo huli eh. Malalim. Lamig. Ang lamig. Malamig yung tubig. Papakalinaw. Grabe yung linaw ng tubig. Grabe, ang dami na nagkakamping ngayon. Ayun na. Dahil sa long weekend nga ngayon, kaya napakarami na nagkakamping. Yung ginugin mo kami sa Bigman, malalaman yung pinaganis mo sa amin. Ito na yung kids pool. Yan. Tingnan nyo naman yung tubig, legit. Legit yan, master. Legit talaga, napakalinaw. Ang lalim pala yan. Wow. Kitang kita pa rin yung bato sa ilalim. Grabe. Yung diving board oh. At hindi. Ayun. Bike packing pa nga. Woohoo. Kabigat pagsabay-sabay. Ayan, isa-isa lang. Kita mo ako. Pinahirapan ko sarili ko, mabuti na si kuya. Mingin ako ng rescue eh. Mabasa kasi yung bigas natin dala. Tapos yun oh, yung bag natin. May dalang cellphone yan, kaya So ito yung plano. Tatawid kami rito sa kabila. Dito kami magkakamping. Ayan. Kasi doon napaka-crowded na doon ano. So yun, kailangan namin tawirin tong ilog na to. Medyo mababaw lang naman, kaso pag sinabay-sabay mo yung bag mo tsaka yung bike, ang bigat. Madulas yung mga bato. Pag napakan mo, may posibilidad na matumba ka dyan. Yung mga gamit mo mababasa. So mas mainam na yung isa-isahin na lang ng hakot. Yan. Sa akin, itawid ko naman na lahat kasi sabay-sabay nga.
Eh, nagpatulong na ako kay kuya, yung naliligo. So, ayun sila. Nakatawid na ako. Ito yung gamit ko, tsaka yung bike. Tam bike yun, yung mga gamit niya, yung bike yan, nandun pa sa kabila. Si Dan kanina pa yan, hanggang ngayon hindi pa nakakatawid, oh. So, dito na ako magpipitching ng tent ko. Tam bike naman dun. So, yung dalawang kasama ko, hamok lang na yun sila, kaya pwede yan sila dyan sa mga puno. Dito ako medyo malilim. Yun lang, medyo basura dito, pero sinunog nila. Ayan, pero iwan pa rin, pati bahaw. Iwan pa rin. Yan. Yan yung basura. Eh, buti pa ng butane dun. Buti ng alak. Iniwan lang nila. Nakakalungkot. Yan, nakapag ano na tayo ng tent natin. So, ganyan lang muna para presko. Ayan, nakompleto na. Yun, so yung tent natin, desert packs. Katabi lang natin yung bike natin. Nice. So yun, meron na tayong lagayan ng tubig. Ayan, yung tubig natin. Fresh from the river. Asya, nakasit up na rin yung ano natin, kalan, tsaka yan kaldero natin. Siyempre, may dala pa tayong upuan. Masa isda? Anong tumawid eh? Dalawa nga lang namin, pre. Dalawa kami. Dalawa kami pagkaya ito ng... Ayan, napakadami naming pagkain ngayon. Yeah! Babaw dito eh. Putang ina. Adobar. Mamaya ako luluto ng... Shee! Ayan mga luto niya, no? Kita mo naman, no? Walang mantika yan. Kala mo, ginisa.
Saan na yung kaldero natin? Salangan na ba? Hindi pa. Hindi yung bigas nakasabit. Anim ba to? Ang nang yan. Puno talaga to. Tulog malala. Tulog malala to mamaya. Pagising wala na bike. Good bike. Wala ka na bike. rin kapitbahay. 3 days ka pala natutulog. Di ba may binili tayong ganyan? Yung candle, candle operator. Bumili kami nun eh. Kandila lang yung yung Katayo. ilalagay. Bibili ka ng kandila niya, meron talagang kwadradong kandila. Oh. Tapos yun lang yung panluto. Pero mahal din ng kandilang yun. Parang rin yun eh. Isa lang bilis lumuto. Sing mahal ng butane din yun eh, yung kandila. Ah. Special. Sa brown tracker din yung binibenta dati. Woohoo! Naka-power bank. Nabu-full charge ka din na kagad. Kapag na-full charge ka, makamatay na yung baterya. Balik uli. Di ba yung athlete na dang yung start ng Olympic? Aba, matindi. 2 hours later. So, yun tangya. Si Kogori Mori in person. Ayan. Alam ko na kung sino sa laring. Tangya, Kogori Mori ang puto. Makalipas ang 6 na gin. At 4 season. Tangya, Kogori Mori ang puto. Kago, mapalgo tayo! Yung time check, 11:18. So, napahaba yung inuman namin. At ngayon, matutulog na tayo. Kasi tayo sa loob ng tent natin. Ayun, labas. Maliwanag yung board ngayon. Yeah, sila. Puro mga lasing na. Alam ko yung sa laring. Gunggong! Isa dating asawa. Gago! Ayan si Kogori Mori, tulog na. 1 eternity later.
Yun, good morning. Pang date na natin to ngayon, ano? Time check 7:43 na ng umaga. So naghahanda lang kami ng almusal namin. Ayun, pinagcampingan namin. So dala ng almusal, maya almusal na. Ikot-ikot muna tayo rito. Ayan, oh. Merong yan, kubo rito. Dati ito sigurong pahingahan ng mga empleyado ng mga ano, no, ng minahan. Yan. Tapos yung part na yun doon, no, yung hanging bridge, nasira na kasi. Matagal na siguro yan, nabulok na. Hindi na nagagamit. Ang ganda rito sa Cotton Mines, ano? Hindi masyadong ano dito, crowded din sa mga ganitong part sa dulo. Sa dulo kami pumuwesto eh. Kasi kung doon ka pupwesto sa bungad pa lang, andun na lahat ng mga nagkakamping na nakamotor, tsaka na nakasasakyan. So wala ka na pagpupwestuhan doon, lalo pag tanghali na ano. Kaya pala, yung Cotton Mines, ano, walang bayad dito mag-pitching. Parang kasama na yun sa binayad nyo na travel permit, ano, sa tourism office ng Masinloc. 160. Bali yung 60 pesos na yun, yun yung bayad nyo sa paggamit dito sa Cotton Mines. Yung 100 yun yung bayad nyo sa tourism. So pagka nag-pitching kayo ng hammock dito, kaya ng tent, libre na talaga. Hanap ka na lang ng magagandang pwestuhan, kagaya dito sa pinagpwestuhan namin sa kabilang side. Tsaka dulo na, kaya hindi na maingay. Yan, kita nyo yung tubig, ano? Sobrang linaw niyan. Akalain mo nga na mababaw yan eh, yung tubig na yan eh. Puro malalim yan. Kaya kailangan dyan, kapakapain nyo muna pagka lumusong kayo dyan. Lalo na dyan, oh, lampas tao na yan dyan. Napakalalim yan. Dito mababaw. Lalo na yun sa part na yan, oh, napakalalim dyan. Oh. Tumatalong pa nga sila dyan sa taas na yan. Oh. Napakalinaw dito talaga. Napakalinis sa tubig. Makikita mo yung mga bato, walang algae, walang alumot. So doon mamaya, punta tayo doon mamaya, oh. Magja-jump tayo doon sa diving board nila. Yun, ikot-ikot muna tayo rito. Meron na magandang spot dito. Yun, shoutout nga pala kay Miko Ulicano. Yun, kita-kits tayo sa Christmas party ng Amber Idol. Thank you sa laging panonood at laging suporta.
Ayan, nandito tayo sa kabilang dulo ng ilog ng Coto Mines, ano. Ayan, oh. Ayan, hanggang doon. Grabe, napakaganda. Tapos nakita mo yung sa taas yan, gubat, oh. Ayan. So, iniisip ko talaga, ano, kung bakit ganito kalinaw itong ilog na to, no? Hindi ko alam kung hanggang saan ang dulo nito, eh. Kung sa hangganan, kung may falls ba yan o wala dito sa lugar na to. Kasi lang pinagtataka ko ba't ganito kalinaw itong tubig na to. Yung mga bato, wala man lang lumot, tapos walang putik. So, sabihin, yung mga tubig dyan sa taas na yan, pag umuulan ng malakas, posible namang hindi siya babagsak dito. So, walang kasamang lupa siguro yung mga bumabagsak na tubig dito. Kaya yung tubig, ito sa kalinaw, tsaka yung mga bato, kapakalinis. So yun, balik na tayo. Balik po na tayo sa kabilang dulo naman, dun sa bungad. So, tingnan natin yung mga campers doon. Long weekend nga ngayon, ano. So, napakaraming campers ngayon, napakaraming tao ngayon dito, eh. So, pasal tayo doon. Grabe ang daming bato talaga rito, lalaki. Ito yung mga minimina nila dito, eh. Yung mga mineral na hinahalo sa bakal. Nakakuha ko ng isang sample nung bato na yon. So, iuwi ko nga sa amin yun. Yun, punta na tayo sa kabilang side naman. Maikot na rin natin itong buong Coto Mines. Yan, sa kabila, mayroon din, katabi. So, tayo dun, hanggang sa dulo. Yun. Kasi mamaya, mga alas 2, pack up na tayo. Balik na tayo ng Maynila. Holiday man bukas, sila. Kami hindi naman kami holiday, kaya hindi kami nag-ano. May pasok pa rin tayo. Ayan, may campus din dito, may bahay yan. Ayan, ito yung kabilang side. Diyan kayo dadaan kung gagaling kayo doon pagdating nyo. Ayan, doon kayo magagaling. Tapos dito. Okay, dyan. Ito mo, daming tao, di ba? Tapos yan, ito yung kabila. Yun yung tapat na, dami rin campus, oh. Ayan, dito sa kabila mukhang maraming puno dito. Maganda mag hamok dito. Doon kasi sa pinagsuan namin, may mga puno rin naman. Ito paano, may nagtalian kami ng hamok. 3 hamok yung tali namin. Ayan, ito yung kabila. Sa may entrance yan mismo. Nakita mo, daming nakaparada, oh. Ayan. Tapos yung iba dito na rin tumatawid sa kabila, no? Dito sila nagcamp, eh. Ayan, medyo malalim sa mga part na yun, no? Sa may agos. Pero pagkatapos naman nun, wala na, okay na. Ayan, no? Daming campers dito. Ayan. Itong daan nga pala na ito, kita nyo yan, o yan. Ito nga pala yung tinatawiran ng mga 4x4 ng mga sasakyan. Pagka nag-adventure sila, may mga dalang 4x4 yun, tinatawid nila dito. Ito yung daan nya. Yan, so lahat ng pwesto rito libre. Paunahan nga lang, kailangan yung mauna. Yun, kung sinong mauna, yun ang pupwesto dyan. Yun, libre, walang bayad dito. Napaganda. Tanging babayaran nyo lang yung tourism lang. Tsaka yung mga paninda rito, syempre expect nyo na medyo may kataasan talaga mga presyo, no? Kasi sa transportasyon, nakita nyo naman yung pinagdaanan natin kahapon, medyo mahirap talaga kapunta rito. Tapos yung jeep dito, 3 lang jeep na bumabiyahe rito. Interval sila mula rito alas 9 daw ng umaga, tapos alas 12, sa alas 2 pinakauling biyahe. Doon naman sa mga galing sa Masinloc, alas 12 pinakaunang biyahe, alas 2 at saka hanggang alas 4 pinakauling biyahe. So yun yung quarry site nila nung minahan na to. Yan doon, mahaba yan doon, eh. Parang hagdang palayan yung itsura nya. So maganda sana kung kahapon napaliparan na ng drone. Kaso medyo masukal na rin, hindi na masyadong nakikita yung buong mismong quarry. So yan, ito na yung pinakadulo. So balik na tayo dun sa campsite natin. At magluluto tayong tanghalian. 12:03 na ng tanghali. So mamaya alas 2, pack up pa tayo. 2 hours later. Ayun, time check
2:26 na ng hapon. So pack up na kami. Ayan, wala na kaming sit up ngayon. Naligpitan namin lahat. At ayun, ginagawa namin ngayon kasi medyo malalim doon, mayroon tumawid, tsaka madulas yung mga bato. Doon na kami magbibihis kasi mababasa rin naman kasi kami. So una-una namin hakutan yung mga gamit namin, bike, tapos yung mga bag namin. Tsaka kami doon sa kabila na magbibihis. Yan, pagka maalis kayo, so huwag nyo kalimutan yan, may basura namin. Niligpit namin yan para malinis ka agad dito. So yun, dito na tapos yung adventure natin na napakaganda, napakalupit. Salamat sa panonood. Sa muli, peace!